Struggling to get traffic? You're missing out on the world's most powerful platform. Pero since napasok na rin natin yung usapin ng ginagawa niyo trabaho, nung pumasok kayo, ano sa tingin mo yung para sa'yo yung biggest adjustment, biggest challenge you had to face in first few weeks? Kasi nung una, ano sinabi sa akin na I will be the face, hindi siya klaro sa akin kung paano. Okay. Kasi nasanay tayo kay Daphne eh. Mm-hmm. So, sabi ko na binyagan ako, nung una, taking pa lang pinakilala kami, bigla itong si Marisa Lalili ng Channel 5. Nagtanong agad, saka si Ivan. Una niya tanong, what is the reaction of the palace regarding the statement of former President Duterte accusing the president of gearing towards dictatorship? Mm-hmm. So sagot ko agad, what can we expect from former President Duterte? Who is expert in making intrigues and planting of evidence? Hindi niya ako maano dyan. Admitted yan eh. Wait. So when you replace, the intention was to replace Daphne ba? Hindi eh. Parang hindi pareho So, pero ano yung klaseng work gagawin mo? Similar to Daphne or you were asked to be a spokesperson? Okay. Hindi kasi ako spokesperson. Ay, hindi. Hindi ako spokesperson. Okay. Pero yun na rin ang turing sa'yo, di ba? Pero kasi hindi ako spokesperson eh. So, ang mandate ko is to expound kung ano yung program ng Pangulo. Okay. Expound ko yan. Nagkaroon pa ng additional. Kasi after taking, sinabi ng Pangulo, we have to fight fake news. Ito, may fake news. Okay, famous. Yung ka naging famous kasi panay-away mo sa mga, panay-away sa'yo ng mga, tinatanong nila sa iyo yung mga DDS na mga ano. Kung wala naman ako magagawa, tinatanong nila, di sasagot naman tayo. Pero kasi I'd like to relate, Mari, kasi kayo talaga, this administration and during the time of Lenny, talagang bugbog kayo sa... Hindi, tsaka pareho kasi tayong time na ng social media. Yes. Iba talagang dimension ng na-add ng social media. Kaya nga, hindi ko ma-imagine what it feels like na ngayon, kayo yung nasa palasyo, na aside from yung ginagawa niyong media briefings, kailangan yung harapin yung tanong ng media. Kailangan pa niyo mag-deal with yung online na Kasi ang dami. Kasi ngayon, hindi lang sa dyaryo, hindi lang sa mainstream, pati yung atake ng SOCMED. Pinipick up ng media? Yung iba, madami. Kahit na parang medyo bastos na yun, they still ask you? Ito nga, sabi ko nung isang araw, sabi ko, kung wala pang basihan, huwag niyo nang dalhin sa palasyo. Correct. Kasi kayo yung mainstream. Hindi kayo yung dapat kayo nangingibabaw Kasi itong mga fake news to, tapos i-grab nyo, tapos itatanong nyo sa akin. Pero ang katwila kasi naman nila, kasi nag-viral, you have to answer. Pero di ba, sa akin, pero syempre love ko yung MPC, no? Love ko naman yung mga taga-media. Pero sa akin, di ba, kayo na, ang masabing fake news yan. Kasi if you know naman if it's fake news, so kayo na. Dapat, ito namang paglaban sa fake news, hindi lang naman palasyo o gobyerno. Lahat naman tayo dito dapat lumaban sa fake news. Di ba kayo nasa-stress, Yusek Claire? Sa bashing, yung tuloy-tuloy? Hindi. Sila siguro na-stress. So, nung pagpasok mo, hindi ka na shell shock sa mga banat sa'yo, mga bira sa'yo? Hindi. Next, kasi ganito yan. Pag inintindi ko sila, masisira yung isip ko eh. Okay. Hindi ako makakapagtrabaho na maayos at yun ang gusto nila. Ba't ka naman ibibigay sa kanila yung gusto nila? Hindi. Hindi. Hasang-hasa kayo sa mga bakbakan Okay pala maging litigation practice. Okay talaga. When I saw you, talagang tapang mo. Well, Is siguro. that the term word na kumbising bardagulan? Hindi natin start pa before. Dati pa. But still, it applies to the way the DDS and si Yusek Claire would, talagang he should answer the accusations ng mga banat head-on eh. Dapat kasi may ebidensya naman. Siguro yun. Kasi di ba pag trial lawyer ka, alam mo nga tapang-tapang ko, alam mo ba siguro mga 3 years pa lang ako sa practice, judge na yung minsan nakakadibate ko. So, pero ngayon, syempre, pagka medyo matagal ka na sa practice, medyo bumabait ka na lang. Pagka start ka pa lang, medyo nandun pa yung tapang mo. Pero may feeling kasi kaya kayo naging favorite na banggain. Kasi kayo yung unang sumasagot talaga eh. Correct. Tsaka sumasagot kayo in such a way na yung talingwahe ba na madaling maintindihan, madaling makarelate eh. Yeah, actually, siguro ang isa sa naging bentahe ko, kasi sabi ko, I have to deal and kumbaga give this news and yung answers ko in Tagalog. Tama. Yes. Tama. Kasi hindi maiintindihan. Kasi nakita ko yung ibang mga press briefing eh. Napaka-technical ng mga words. Tama. Sabi ko doon sa mga cabinet secretaries, mag-Tagalog kayo. Hindi yan maintindihan ng taong bayan kung puro kayo technical words tapos hindi maintindihan. So, kailangan sila mag-explain. So ngayon yung mga tao, kung makikita mo, nanonood na ng RTDM. Nanonood na ng press briefing, nakita namin yung views tumataas kasi naiintindihan nila. Tama. That's the point eh. Kasi yung not to mention yung banat mo, yung palaban. Yun yung gusto rin ka. Actually sa people love to see yung bangayan eh. At saka, di ba parang ngayon, isang na-learn ko din na lesson yan. Kasi, di ba, tayo, ang tendency natin before, hindi ka makikipag-away. Di ba? You stay above the... Pero ngayon kasi parang may expectation talaga na, lalo na kung lantarang fake news, talagang the only response is talagang i-call out mo. Remember yung kwento mo Yung sa hindi amin, totoo, yung pag fake news. Hindi, malit lang yan, baliwala yan. Hindi ka na pwede magganyan, di ba? Sabi mo. Kasi kami, nung start ng term ni BP Lenny, ang attitude namin pag fake news,
Wala namang maniniwala dyan. Sobrang ridiculous na ano. Pero may naniniwala pag hindi mo sasagutin hindi mo i-call out. Totoo, kasi yung iba mga kababayan natin na hindi na sila nagiging mapanuri. I mean, hindi na sila nag-check, nagpa-fact check. Tapos yung algorithm nila, Oo. yun yung lagi nadidinig. Iisipin nila talaga, Totoo. maniniwala. Kaya importante nga talaga yung ginagawa nyo na correct agad, di ba? Sagutin ka agad dyan. At may resibo, di ba? May Yun yung, resibo. oo. Yun yung, So how much time do you prepare for a press briefing? Alas 11 yung press briefing mo? Yes. Actually, gabi pa lang, titignan ko lang kung ano yung mag-viral. Kasi Ah, usually okay. sa SOCMED, mas nakikita mo yung viral dyan. tama. Countless perish as nature runs its course. So, ina-expect ko matatanong to. Okay. Okay? Tapos, kapag sabihin ko sa mga kasama ko, paki-research nga to kasi gusto ko tama yun ang sagot ko. Right. So, yan. Pag pina-research ko yan, so, meron akong palangga. Okay. Tapos, alam ko din kung ano yung mag-viral. Sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan. Picturean mo. Kailangan ko ng picture. Diba? So, parang sa akin yata nag-start yun eh. Hindi kasi otherwise, hindi ko naman siya mapopost sa monitor. Kailangan ko na lang i-picture Right, kasi alam ko, malamang matatanong to. Mm. Alam ko matatanong to. And at the same time, tinatanong ko rin naman yung MPC. Ano ba issue nyo ngayon? Kasi let's say may issue sila about inflation. Mm. So I have to talk to Secretary Arce. Okay. Di ba? Ano to? Kasi kahit naman tayo spokesperson, hindi natin alam lahat Hindi natin yan. alam. Oh, of course. Di ba? So, kunin ko lahat talaga, pati si Sec Sharon, lalo na nung nasa, kami, New York. Di ba, iba yung oras? Mm. Tawag ako, sabi ko, Sec, ano tayo dito? Ano nang info natin? Sasagot yun. Kahit umaga sa New York, gabi dito, sasagot yan. Tapos, saka si Sec Hans. Hans. Si Sec Hans. That, yan. Yung mga Sama ko sa saligan. Sa liga siya? Oo, boss ko sa saligan niya. Yan. Oo. So, yan, yung mga, lalo na kasi yun yung issue ng Middle East eh. Right, So, yan, tawag ako. So, madaling araw na man sa New York, umaga dito, di pa ako natutulog kasi kailangan ko siyang kunin yung mga sagot nila. So, pero siguro mas nakakatulog ako ngayon. The most, yung mga 3 hours, 4 hours, as compared nung trial lawyer. May kakwento talaga? ako. Nung kinuha ako ni Pinoy, sabi niya sa akin, kasi tatlong in-offer sa akin trabaho. Yung dalawa may banta sa buhay. So sabi sa akin, nung kinausap ako na doon si Sec Marojas at si Sec Butchabad. So, yung una was the spokesperson kasi ako spokesperson sa campaign. Oo nga. So, tas yung dalawa. So, umalis siya, pumunta sa kwarto. Sinabi sa akin ni Mar, if you want to know how policy is made, stay in the palace. Kasi yung dalawang trabaho outside of the palace, you will learn to know how policy is made and you have a fuller understanding of government. Pero ang sabi ni Presidente, bago siya umalis, pero USEC position yan. Sabi sa akin. So I said yes na. So, expecting USEC position. Pero ito, pwede mo sabihin kay Pangulong Marcos. In-advise ni Sec Marcy, wala na ako ron, sin-advise si Sec Marcy, Presidente, si Pinoy. Sabi niya, ito na lang kwento sa akin. You have to give Edwin the rank of a cabinet because he's going to talk to cabinet rank members, cabinet secretaries, in order to have that legitimacy and also the same level that he's not looked down. You should give him cabinet rank. Kaya nung nag-announce on June 30, in-announce ako, hindi ko alam. Ginawa akong cabinet secretary. Kaya baka pwedeng next yun Hindi ko in-aspire. I know that, pero that is also a way. That's why when I talk to cabinet secretary, ka-level kami. Diba? Pero I'm sure hindi mo ba kakausap- kailangan hindi mo ba kailangan sa commissioner appointments? Hindi. Hindi tayo. Cabinet rank. Hindi ka kailangan. Kaya, Pangulong Marcos, if you're listening, I'd recommend that you give Sec Claire a cabinet rank position. She deserves it, by the way. Pero kahit USEC ako, masarap kausap yung mga secretary. Actually, totoo. So, Alam mo, nakikipag-usap sila I sa agree with akin. you because eventually I had si Abby Valte naging USEC ko. Siya rin, she has the freedom to talk to the cabinet secretaries. Kasi over time, you become close and knowing that she's in the palace even if she's a USEC. Hindi, she's tsaka close to the alam na president. one of the confidants of the president. Remember that we have a saying in government, proximity to power is power itself. Di ba kahit na USEC siya, alam nila spokesperson katabi ng presidente yan. So, that's power itself. So, kasi Mark, Nagkakapag first lady. Ito meron ako, Yusek Claire. Ito sa trabaho nyo ngayon. What have you found most useful in terms of yung mga naging background nyo? Yung pagiging abogado, pagiging media person, o even pagiging policy na Tingin ko yung policy wala eh. Okay. Tingin ko yung pagiging abogado, tapos yung pagiging miyembro ng media, Okay. at vlogger. Oo nga. Meron pa kayo kayong vlog, di ba? Active pa rin. So, did you ask the president's permission? Yes. Yung ituloy yung vlogging mo. Kasi siguro, bakit siya advantage? Kasi sa vlogging kasi, mas tinitignan mo, mas updated ka eh. Okay. Nakaka-update ka kasi kino-content mo siya. So nag-aaral ka talaga, tinitignan mo yung mga nangyayari. Saka tinitignan ko,
bakit ganito? Pati body language nung kinokontent ko, ba't ganyan? So, na-analyze ko siya. Okay. Tapos at the same time, hahanap na ako ng, let's say, evidence kung ba't yun o dapat hindi yun. So, kumaga nakaka-research ka Okay. Mm-mm. Pero ilang araw yung vlogging mo? every night. Kaya nga, Every night? dapat nga kayo magbabahay. Alam mo, sana kinonect natin, di ba? Para pwede rin live din sa... Huwag na, after na lang, para, Pero doon sa vlog nyo, naglalabas kayo ng mga opinion nyo doon, di ba? Mga yes. Hindi lang kayo kinatawan ng Malacanang doon. Ay, hindi, syempre may Diba, disclaimer. Oo, I've seen the oo, disclaimer. tama. May disclaimer doon. So, paano nyo nasa-separate? Yung sinasabi nyo sa vlog and then yung sinasabi nyo in your official Kasi capacity? yung opinion ko naman talaga hindi naman nagagaling sa Pangulo eh. May mga issues naman doon na hindi naman nagagaling talaga sa I've seen her vlog. Ang tough niya talaga. Diretso, banat to sa... talaga, I see it some of the, talagang banat talaga. Sometimes it's really nice to watch. So every night yan, how long? Minsan, 30 minutes per live stream. And at the same time, nagpe-prepare ka na rin para sa press briefing mo, yung mga social media ng mga... Yes, kasi pagkatapos ko, let's say matatapos ako 11:30 ng gabi. So titingin pa ako ng ng mga issues. At ito, yung asawa ko. Manager ko yung dating. Manager sabi niya, meron sa'yo, content mo to. Kasi issue to, Supportive ba? Sabi ko, manager, tulog muna ako. Hindi, saka siya yung nag-feed. At yung insiders, siya ang naka-discover. Talaga? Okay, thank you. Siya talaga. I mean, yung 4 alas. Ang asawa ko mas magaling sa politika talaga. Mas magaling siya sa mga current events. At yung patungkol kay Sylvester Bello, Oo. yung pag-amin niya na killer, si dating Pangulong Oh. Duterte, dito yun eh. Mm. And I was able to use that. Yung interview na yun. Wala siya magagawa. Inamin niya yun. Mag-update lang ako. So, media being asked to evacuate na from the Senate premises. Wala na yung mga sundalo. No information yet about Senator Bato's whereabouts. Okay. Kung nandun pa siya o wala. And then si Secretary John Vic nag-usap na yata with the Senate President and inag-order na siya na everyone to stand down. So mukhang meron ng katahimikan pansamantala. Buti naman. At ako mabuti walang nasaktan. Oo naman. Kasi, di ba? Pero, di ba? Kaya may imagine mo ba na aabot tayo sa puntong nakakaroon ng putukan sa Senate of all Pero places? dapat malaman niya kung sino talaga. Actually, start. kasi yung dapat ang Diba? ano. Nag-trigger eh. Oo. Dapat hindi ganun. Tama sabi ni Senator Frank Dillon, this is the most embarrassing, especially this is the first time it happened. Yeah. Shots were fired inside the Senate. Oo, di ba? At under the leadership of Yeah. SP Alan Cayetano. Oo, exactly. Dapat marunong siya control niyan. Okay. Ay, by the way, nung question ko lang itong nangyari last, yung Senate ko, nabigla ba kayo? Or you expected it na? Nasaan ba kami nun? Kakaling lang kasi halos sa Ay, ASEAN nga eh. Sa Cebu kayo. Oo. So, Hindi, Monday yun. So, Monday, wala pa kayo rito. Sunday. Hindi, si Pangulo nandito na. Ah, Saturday yata ng gabi siya dumating. Nakausap mo ba kami siya? Sunday. Hindi mo siya nakausap bali Monday. Nung ko? Senate ko, oo. Ay, hindi. Hindi, kasi, ano ba ang inano namin? May meeting ba kami nun? Hindi, supposed to be may LEDA kami ng Tuesday. Hindi na natuloy yung LEDA. Nagkagulo eh. So, hindi ko rin naman alam kung ina-expect nila or what. Hindi kasi siya napag-uusapan. Lalo na busy kami sa ASEAN, Oo nga. hindi siya issue sa amin. Ay, successful. Congratulations on that successful hosting sa Cebu. Actually, isa sa siguro masasabi natin na talagang ang laki ng participation, si FL, si First Lady. Isa siya talaga nasa likod nito. Lahat nag-prepare. Pero syempre pag nandyan yung First Lady, alam mo may touch ng yung touch ng woman ba, di ba? Woman's touch na ito dapat. So, meticulosa si First Lady. So, thank you for that. Yung press briefing yung ground floor yun. Yes, Saan ground yun? Sa- Inayos yung NEB. floor. Neb. Tapos, ground floor. After yung sa elevator, pag kaliwa. Tama, kaliwa. Ah, okay. Mm-mm. Mukhang mas malaki siya eh. Malaki na. Ano ba? Hindi ko makumpare Second floor eh. kami. Sa second floor yung Okay. second floor. Tapos sa baba, kung where the present briefing is, cubicle ng mga report, MPs. Meron pa siya, meron pa. Sa iba Doon pa niya nilagay? doon din katabi. Ah, okay. Oo, malaki din yung nila, yung room nila ng MPC. Sino ang MPC president niyo? Si Ivan. Ah, si Ivan. Uy, Si Ivan, oo. Interesting. So, mabuti na lang na si Yusek Claire ay vlogger din. Kaya pwede natin siyang tanungin with her vlogger hat on. Okay. Hindi yung kanyang palas hat on. Okay. So, una, siyempre impeachment ang may na usapan. Bilang abogado, obviously, isang tao. Separate natin. Separate natin. Oo. Abogado na ano ang tingin mong dapat na next step na mangyari na dito? Given na ngayon, nabigay na yata ng House yung articles of impeachment sa Senado. Oh, separate natin ha. Kasi Separate. sabihin, Sige. Separate, oh. Hindi, as a Filipino citizen na lang. Okay. As a Filipino citizen tayo. Di ba, sinabi nga ng Pangulo
managot, ang dapat managot. And then, kahit naman siguro ang Pangulo, dapat ganyan eh. Hindi nagko-cover up. Mhm. Diba? Hindi na nakatulad na nakaraang administrasyon para may cover up. But anyway, kung may impeachment at may kailangan ipakita sa taong bayan, dapat makita to. Tsaka, Kasi, mukhang yun ang gusto ng tao bayan eh. Di ba? 69%, 90%, depende sa survey. Want to see yung ebidensya sa trial. saka, we're talking about transparency, accountability. Ang ingay-ingay ng Vice Presidente about accountability and transparency. Tapos, siya pa ba ang magtatago ng dapat niyang itago para walang mabunyagi? Parang unfair yun. So, if you're talking about transparency and accountability, ikaw na yung manguna. Dahil nagsisigawan niya tulong nasa dahig siya eh. We advocate for the transparency and accountability. Now, you're there para all the technicalities in the world you will use para lang hindi mabuksan ang dapat na mabuksan. So, sa atin lang dapat wala munang kulay. Although sabihin natin is a numbers game, but isipin muna natin tayo, dapat, taong bayan. Kung malinis, ito naman ang sabi ni Senator Robin, nadinig ko to, pero old video niya na to, kung walang kasalanan, lumabas ka. Diba? Walang kasalanan. Kasi meron, I don't know if you can still remember this, meron kasi interview si Vice Presidente about the bank accounts. Right. And then sabi niya sa isang interview, pumunta na ako sa mga bangko na kung saan ako nakalista, pinuntahan ko sila isa-isa. Tinanong ko bakit may ganito. Sabi niya, tapos nandoon pero parang wala. Sabi ng bangko, baka hindi existing. So ikaw as a lawyer, nagbibintangan ka na, anong una mong iisipin? Diba? Ask for the certificate Exactly. na hindi yan existing. Exactly. And then, there you go. Ito, Senator Trillanes. Ito, hindi yan existing. Pak. Tama. Lawyer guy, dapat alam mo yan in the first place, di ba? Dapat alam mo yan. Pero ba't hindi ginawa? Yun lang naman. Very easy naman Well, lawyer siya, tsaka meron pa siyang 16 lawyers actually. Tutulong sa kanya. Yes. Pero hindi yata siya, naging trial lawyer eh. Hindi nga, mukhang hindi yata. O kaya, siguro kailangan niya ng 16 lawyer. Tanong ko lang, baka hindi kasi siya trial lawyer. Baka lang, hindi, ikaw sabi hindi eh. Hindi, alam ko hindi. Di ba? Baka nga kaya kailangan niya ng 16 lawyer. Lumalaki ng mga bata.